Nako, eto mga kababayan, wag po kayong tumawa, ha? Oo. Tanungin ko kayo mga kababayan, kapag matanda na po ba kayo, kumakati pa po ba kayo? Ah? Tanong ko lang, mga kababayan, kapag mag-edad ba kayo ng 40, 50, malakas pa kayo sa ganun? Hindi pa kasi ako ganyan na edad eh. Diba? Tanong ko lang, mga 60 years old, bagbabae, malakas pa sa ganun o wala nang gana? Kasi alam ko 60 tuyo na yan eh. Ah, hindi na, sabi ni Ma'am Chidita. Ah, kaya siguro. Eh paano kung 58, 59? Yung iba hindi pa siguro nagmiminopause, no? Pwede pa. 45 nga, wala na eh. Ah, hindi ako maniwala sa 45. Mamaya in Yuki. Hindi ako maniniwala. O, ito, pag-usapan natin. Hindi ako maniniwala. Ito, pag-usapan natin. Digong. Pag sa lalaki, pag sa babae siguro 45, 55 wala na. Pag sa lalaki, si Vic Soto nga eh. Nakaanak pa nga kay Talia eh. 60 plus na si Vic Soto. So dito tayo kay Digong. Huwag kayo tumawa ha. Ayan na naman kayo. Mawawala tayo sa topic nito. Depende sa edad. Kung malibog talaga yun. Di ba? Ito na kay Digong. Ang sabi ni Sara Duterte mga kababayan, na kung sakali daw na makauwi si Digong, yung unang asawa na lang daw ni Digong ang mag-alaga sa kanya. So, natsaan si Hanilit? Mga kababayan, kung sakali daw na makauwi si Digong sa Pilipinas, si Elizabeth na lang daw mag-alaga. So, nasaan nga si Hanilit? Naghiwalay na ba talaga sila? Mga kababayan, naghiwalay na ba talaga sila? Hindi na natin kailangan civil dito mga kababayan, kaya may mga edad naman tayo. Pasintabi sa mga kabataan ha, kung ano yung asim-asim. Kaya nga hindi ako nagbigkas ng mga ganun-ganun eh. Sign na lang. Kasi alam natin, minsan may mga bata nanood. Ang sabi dito mga kababayan, totoo po talaga pala na hiwalay na si Digong at si Hanilit. Bakit? Kasi sabi ni Sara na kung sakali daw na makauwi si Digong, yung nanay na lang daw niya ang mag-alaga kay Digong. So ibig sabihin, hiwalay na si Digong si Hanilit. Ito, pakinggan. Sana nagkamali ang pangdinig ko. Ito. May ads lang ha. Ito na ha. Mga kababayan. Former President Rodrigo Duterte remains detained in The Hague, but speculation is already swirling about where he might live if he's ever allowed to return to the Philippines. Vice President Sara Duterte says her father's ex-wife may be willing to take him in, though reconciliation is a different matter. John Manalo reports. Allah! Ito na. May sounds pa. Former President Rodrigo Duterte may move in with his ex-wife, Elizabeth. May sounds pa. Ito talagang bilyonaryo news. Lalagyan pa background song. Ulitin ko nga. Paano ba to? Ito nga. May be willing to take him in, though reconciliation is a different matter. John Manalo reports. Former President Rodrigo Duterte may move in with his ex-wife, Elizabeth Zimmerman, if his common-law wife, Hanilet Avancenia, pushes through with her plan to sell their house in Davao City. This was confirmed by Vice President Sara Duterte in an interview in The Hague. Her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, was the first to raise the possibility that the Duterte patriarch could live with their mother, a suggestion the Vice President agreed with. May nabanggit si Mama na kaganyan, na pwede namang doon sa bagay niya. VP Sara also expressed concern over her Ganun pala, mga kababayan. Na kung sakali daw na ituloy ni Hanilit na matinda yung bahay, yung greenhouse sa Davao, pwede naman daw doon sa bahay ni Elizabeth. Ganun pala, may nabanggit daw. Sana all.
Alam mo, naniniwala talaga ko sa forever na kahit naghiwalay na kayo, may magbabalikan. Ang pagbabalik. Ay, pero talaga sinasabi kong merong one last... Parang gusto kong kumanta ng one last cry, one last chance before I leave it all behind. Diyos mio, mga kababayan. Ay, Diyos mio talaga. Parang may balikang mangyayari. Kinikilig ako. Duterte ha? Onyeta. Baklang to. Nakakakilig din pala tong ganito. Ay, Diyos ko. Kaya pala si Sarah, oh. Tignan si Sarah, oh. Namutla. Uy, ito Sarah, may mga ganito parang bagay. Na kahit sabihin natin, kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong nangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay balik natin. Ay, Diyos ko talaga, naiiyak na ako sa ano. Ay, Diyos mio Marimar, sabi ni Sarah, kung sakali daw na ituloy talaga ni Hanilet ang pagbenta ng greenhouse sa Davao, pwede naman daw na ang nanay ni Sarah, si Elizabeth Shimerman, doon na lang siya tumira, si Digong sa bahay nila. Ang nakalipas ay babalik natin. Oh, ang nanalo ko sa'yo. Sabi ni Ma'am Rosario Bisin, kadiri. Ay, nako mga kababayan. Kahit maputi na ang buhok ko. Nakita ko na yung hitsura ni Sarah pag tumanda siya, kamukha ni Nanay Elizabeth. Actually, sa totoo lang mga kababayan na kahit sabihin natin na may galit tayo sa ginawa ni Digong, pero wag naman natin idamay yung nanay, 'di ba? Umiron tayong pagkadismaya kay Sarah, wag natin idamay yung pagdating sa kanilang pagmamahalan, pagdating sa kanilang pamilya kasi personal na nila yan eh. Doon lang tayo sa kung ano yung issue, no? Pero sa totoo lang dito ko masasabi na kahit gaano kahirap kapag mahal mo pa talaga yung tao, nandyan ka. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, proud na proud ako kay Nanay Elizabeth sa mama ni Sarah. Alam niyo kung bakit? Kahit hindi natin masyadong alam yung totoong kwento kung bakit sila naghiwalay, hindi natin alam yung totoong kwento kung bakit sila nag-separate, pero yung ramdam ko pa rin yung respeto niya kay Digong, yung pagmamahal niya kay Digong, nandyan pa rin. 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoong buhay, akala ko nga dati movie lang may ganito. Pero sa totoo, may ganyan pala talaga in real life. 'Di ba? Kahit sabihin mo na nag-separate na sila, pero actually si Nanay Elizabeth bagits-bagits pa siyang umano eh. 'Di ba? Yung kilos niya, 'di ba yung in-interview siya dito sa itong nagsabi siya na si Digong, he's okay naman, tapos skin and bone, pero okay siya. Di ba? Parang ganon. Sa totoo lang, hindi naman natin masabi na si Digong lang may ganito, sila Sarah lang may ganito. Sa ibang pamilya, hindi lang kasi sila hindi lang kasi yung ibang pamilya, hindi bulgar. Ito kasi, mga politician kasi sila. Politician and showbiz is pariho lang halos eh. 'Di ba? Kasi nakakalkal ang buhay mo, nalalaman ng tao, napapanood ng tao. Pero sa totoo lang, sa ibang buhay, may ganyan din. Pero dito ako proud kay Nanay Elizabeth na kahit ano yung pinagdaanan nila, yung galit niya kay Digong noon. Nakita niyo nung nag-inauguration si Sarah, yung nag-take oath, parang umiirap siya kay Digong, hindi niya pinapansin ganyan. Pero alam mo, deep inside, meron pa rin siyang respeto at pagmamahal. Siguro, sa ugali lang.
Hindi niya siguro bet yung ugali ni Digong, pero kung pagdating naman siguro sa pagmamahal, hindi naman natin maano eh. Kasi love is blind nga. Oo. Oo. Hindi naman ako umiiyak. Umiiyak ako kanina sa tawa. Oo. Pero yung ito sa ganitong issue, kasi actually my mama and papa is separated din eh. So ramdam ko. Pero at least sila kahit separate, darating ang panahon na nangangailangan si Digong ng karamay, nangangailangan si Digong ng yung para sa pagmamahal, andyan. Hindi pa rin, actually kahit separate sila, hindi nag-aasawa si nanay ni Sarah. Oo, doon focus lang tayo sa issue politics. Pag abot sa family, wag na tayong manghimasok. Pero para sa akin, kahit naaantig din ang puso ko. Bakit? Kasi biruin nyo kung ano man ang ginawa ni Digong kay Nanay Elizabeth, sa kanila na yun eh. Pero kahit sabihin mong galit yung nanay ni Sarah kay Digong, pero yung pagmamahal nandyan pa rin. Di ba? Kaya sabi ko, nakaka-proud yung ganyan. Ako sa totoo lang namatay yung father ko, never pinuntahan ng mama ko. Kasi galit siya eh. Galit siya. Pero ito, mama ni Sarah, proud ako. Bakit? Proud din naman ako sa mama ko. Pero ito, mas proud din ako sa mama ni Sarah. Kasi alam nyo, kahit hindi naman natin alam yung buong kwento kung bakit sila nag-separate, bakit sila nag-away, bakit sila naghiwalay. Pero nandyan pa rin siya eh. Pagdating ng yung ang nakalipas ay balik natin. Di ba? Alam mo sa totoo lang, kung hindi lang siguro hinaluan ni Digong ng katarantaduhan, hindi siguro hinaluan ni Digong ng kabulastugan, maayos. Di ba? For the sake, dito ko malalaman na ang isang nanay gagawin ang lahat para sa anak. Bakit? Kahit gaano kababaero si Digong, andyan pa rin ang asawa niya para sila Sara, Pulong at Basti na nag-guide. Di ba? Oo. Kaya sa totoo lang, ang nanay talaga knows best. Kahit gaano kahirap, basta para sa anak. Di ba? Kahit sino naman. Kung kayo, may mga asawa kayo, babaero, magtagal pa ba kayo? Okay lang nga kung babaero, once a month lang. Kung babaero, dadalhin na mismo yung jowa dito, jowa doon. Kung ayaw mong ma-stress, lubayan mo na. Okay lang babaero eh. Wag lang yung adik. Wag lang lasinggero. Kapag uwi mo, black eye ka eh. Magkakaroon kang kay Meto sa mata eh. Di ba? Sa totoo lang, na-amaze ako sa nanay ni Sarah. Pero kahit anong gagawin natin, wala tayong magawa kasi politics issue to eh. Family issue sa kanila na yan. Pero tignan nyo. Tanong ko lang, nasaan ba si Hanilet kung sakali? Bakit kung ibenta daw ni Hanilet ang bahay, sabi ni Sarah, narinig daw niya sa mama niya na na ganyan, na pwede namang doon sa bagay niya. VP Sara also expressed concern over her father's potential living arrangements should he be allowed to return to the Philippines. Mr. Duterte is currently detained by the International Criminal Court over alleged crimes against humanity due to his bloody drug war. As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uwi siya Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Avancenia earlier said she wanted to sell the shared property in Doña Luisa Village in Matina, Davao City, following FPRRD's ICC arrest. VP Sara then explained that the house can be legally sold by Avancenia. However, the latter can only sell her share and not the entire property. I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD. And so it is, ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD. Depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa, ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. Amid the possibility of FPRRD moving back in with Zimmerman if he returns to the country, VP Sara clarifies that a reconciliation between her parents is unlikely. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama,
Okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Wala na siguro. O diba si Sarah mismo na pasabi, grabe no? Just ini-imagine niya na, ang sabi ng nanay ni Sarah, walang reconciliation. Yung yung magbabati sila, magbalikan sila, walang ganon. Pero okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends, sabi ni Sarah, grabe no? Sa totoo lang, naano ako sa mama ni Sarah, ang bait. Ang bait talaga, sa totoo lang. Ang bait ng mama ni Sarah. Kaya, sa totoo lang, kung nainis man ako sa ginawa ni Digong sa politics, nainis man ako sa ginawa ni Sarah sa politics, pero sa nanay nila, parang nakakawa ako na, ewan, kasi syempre may nanay din ako eh. Ang bait ng nanay niya, sa totoo lang. Wala naman daw reconciliation yung makipagbate, makipag-ayos. Okay lang na doon siya titira si Digong, tapos pwede naman daw bumisita yung mga girlfriend, diba? Biruin nyo. Mabait, sa totoo lang. Nababaitan ako sa kanya. Hindi ko man siya nakitang personal lang, kilalang personal. Pero mabait para sa akin. Kaya nga sabi ni Sarah, grabe no? Ayan o. Okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Grabe no? May ganyan talagang tao na mapagkumbaba. Kaso lang minalas kasi si Nanay Elizabeth eh. Kaso minalas si Nanay Elizabeth sa mga anak. Lahat ng ugali ng anak niya nagmana kay Digong, hindi nagmana sa kanya. Di ba? Sa totoo lang, si Sarah, mabait naman siya. Actually, nakita ko siya in person, hindi ko man siya nalapitan. Nababaitan ako sa kanya. Siguro, pinanindigan na lang niya. Kasi kung hindi niya paninindigan, mahuhulog, bubulihin siya, mapapahiya siya. Pinanindigan na lang niya siguro. Ako sa totoo lang, tao din po sila. Nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Yun yung akong reaction kay Sarah ha, na ano siya eh, parang pinanindigan na lang niya. Kasi, alangan naman anuhin, mabait naman si Sarah, sa totoo lang. Kaso yung ugali niya hindi sa nanay nakuha eh, doon sa tatay. Alangan naman aminin ni Sarah ganito, aminin niyang ganyan. Siguro, pinanindigan na lang niya na ganun siya. Di ba? Sir Kent, German kasi. Ganun po ba pag German, ugali ng German, mabait? Di ba? So yun lang mga kababayan. Yung ating issue dyan patungkol sa kung sakali daw makauwi si Digong, handa daw ang mama na totoo, yung asawa ni Digong na tanggapin siya. Open pa nga daw para sa mga girlfriend na bumisita. Pero walang pag-aayos na napag-usapan. Walang reconciliation. Walang ganun. Ultimo si Sarah, grabe no? Sa bagay, ang actually kasi mga kababayan, ang kultura ng mga Pilipino, na kahit matanda na yung mga anak, nasa side pa rin ng mga magulang. Siguro napansin ko dito sa kanila Sarah, pag may mga kanya-kanyang pamilya na sila, hindi na sila nangingialam sa gusto ng nanay nila, gusto ng tatay nila, parang hinahayaan na lang nila. Kasi ganun, actually kapag Western culture, di ba ganyan, pag dating ng 18 years old, wala ka ng pakialamanan. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, may mga ganyan. Na pag Western culture, lalo pag US, di ba pagdating ng 15 years old, bahala ka ng mamuhay? Or 15 or 18 years old. Di ba may mga ganyan mga kababayan? Correct me if I'm wrong. Kasi ako, 15 years old, independent na ako. Hindi na ako umasa sa mama ko, hindi na ako umasa sa papa ko. Nagtrabaho ako simula, naging tagalinis, tagawalis, kung ano-ano ang trabaho ko. Normal na kasi yun. Kasi ako, ganun. Sa ibang Pilipino kasi, kahit matanda na, nasa puder pa rin ng magulang nakatira eh. Diba? Ako, hindi ko naranasan na nag-edad na ako ng ganito. Actually, matagal. 15 years old ako. 15 years old, wala na ako sa puder ng mama at papa ko. Hindi ba? So, ganun, mga kababayan, yung ating pag-uusapan. So, ito pa, sunod, mga kababayan. Ano nga ba ito, mga kababayan?